Maligayang araw, mga mahal na kaibigan. Nagpapakita ngayong araw, Rosauro De Niro. Ang pag-uusapan natin ngayong araw, ang mga katanggihan at pagpapahalaga ng mga Pilipino. May iba't ibang pagpapahalaga at katanggihan ng bawat kultura sa buong mundo. Bilang isang Pilipino, karaniwan kilala ang ating kasipagan bilang OFWs sa mga ibang bansa. Minsan-minsan kilala namin crazy kung may alak o may salo-salo at karaniwan ang mga ito. Pero ngayong araw, ipapakita namin sa inyo ang mga iba't ibang magandang at kahit masama na katanggihan ng mga Pilipino. Naimbitahan ko ang mga kaibigan ko dito sa pagpapakita ngayong araw upang sabihin sa atin kung ano ang mga magandang at masamang katanggihan ng mga Pilipino at ano ang kanilang isip tungkol sa mga gawain at pagpapahalaga at katanggihan ng mga Pilipino. Dito muna ngayong araw si Dakila, isang parang celebrity dahil sa kung gaano kaniwan ang kanyang pagdalo sa show natin. So susunod, sasabihin niya sa inyo kung ano ang mga magandang pagpapahalaga ng mga Pilipino. Maligayang araw, Dakila! Maraming pong salamat for having me here again today kasi alam nyo, I love interviews. Parang celebrity ako, as you said. Para sa akin, bilang isang totoong Pilipino, ang paggalang sa mga matatanda o respect for elders ay hindi lang paggamit ng po at opo at manopo. Ipinapakita rin ito sa pakikinig sa kanilang mga payo, pagtulong sa kanila kung kailangan nila, at pagtrato sa kanila ng may kabaitan at paggalang. Maganda ang naidudulot nito dahil mas nagiging matatag ang samahan ng pamilya at natututo tayong maging magalang at mapagpakumbaba. Pero sa palagay ko, hindi rin dapat ibig sabihin ng paggalang na hindi na tayo pwedeng magsabi ng ating opinion kapag may mali. Mas mahalaga na maipahayag natin ang ating saloobin sa magalang na paraan. Yan ang pinakamahalagang katangian ng mga Pinoy. Kahit na nasa ibang bansa sila at lumayo sa mga kapwa. Maaari at dapat silang ipakita ang paggalang sa mga matatandang Pinoy o ibang lahi. Salamat again po. Tama na yan. Mahalaga ang paggalang sa mga matanda. At kahit na minsan-minsan parang bastos ang pagtugon sa mga matanda, mahalaga pa rin ang mga tugon laban sa masamang payo o masamang gawain. Tama na yan, Dakila. Salamat po sa inyong pagdalo dito sa atin mga kaibigan at kababayan. Salamat po. Hanggang sa susunod. Ang susunod na kasama natin ay si Gregorio, isang mahirap na magsasaka. Ang sasabihin niya ay tungkol sa utang na loob. Ano, Gregorio, ang katunayan sa pagkakaroon ng utang na loob sa mga iba? Gregorio, kagandang hapon. Sasabihin sa atin kung ano ang inyong palagay sa katanggihan Pilipino na ito. Salamat, Rosario. Para sa akin, hindi lang ang utang na loob tungkol sa pagbabayad ng pabor.
Ipinapakita nito ang pasasalamat at paggalang sa taong tumulong sa atin. Kapag may gumawa ng mabuti para sa akin, gusto kong suklian ito kapag kaya ko. Hindi kasi napipilitan ako, kundi kasi pinahahalagahan ko ang kabutihang ipinakita nila. Ito ay ang isa ng maraming kaugaling nagpapakita ng malasakit at matibay na samahan ng mga Pilipino. Marami pong salamat, Gregorio, sa inyong pagdalo dito at inyong pakikipagbahagi ng inyong kaalaman sa atin tungkol sa utang na loob. Mahalaga pa rin ang tanong kung uuwi ba sa kasamahan o kasalanan ang utang na loob o kung isang magandang bagay lang o katangian ang utang na loob. Mahalagang tanong na ito kasi maraming tao dito sa Pinas na may utang na loob sa iba at mauuwi ito sa mahirap na buhay para sa kanila dahil sa sobra. Antonio, ang ating susunod na kaibigan na dadalo dito sa ating show. Siya ay hindi lang tao, pero sa ating siya ang kaibigan noong pagkabata ko at noong panahon ng eskwela. Ang sasabihin niya sa atin, ang Ningas Kugon, isang problema na hanggang ngayon, kahit na matanda na siya, sinisira nito ang kanyang buhay sa maraming paraan. Ang kanyang saloobin ay hindi aabot sa kanyang parangal. Titingnan natin kung anong mangyayari sa isang tao na may Ningas Kugon. Anthony, magandang hapon. Matagal sa punang nakita natin ang iba. Pakisabi sa atin kung kumusta ang inyong buhay bilang isang tao na may Ningas Kugon sa inyong kaisipan. Ano ang mga problema? At ano ang inyong hanggarin na hindi ka umabot sa? Madalas akong excited sa simula, pero kapag mahirap na ang gawain, nababagot na ako. Nakakalungkot isipin na marami akong nasimulang mga bagay na hindi ko naman natapos. Alam kong kailangan kong magpatuloy kahit wala na akong ganang gawin ito. Pero mahirap talaga itong gawin. Sinusubukan kong matutong maging mas matiyaga sa halip na laging humanap ng bagong gagawin. Magandang tanong yang lalo na para sa akin dahil madalas akong mahirapan sa Ningas Kugon. Naapektuhan dito ang aking trabaho, pamilya at iba pang aktibidad araw-araw. Lagi akong sobrang ganado na kapag masisimula ng bagong proyekto o hobby, pero naabusuhan din ako ng gana pagkatapos ng ilang linggo. Tulad ng maraming Pilipino, nawawalan din ako ng motivation na ipagpatuloy ang mga gawain sinimulan ko. Tama na yan. Maraming salamat, Antonio. Sana sa kinabukasan, mas maganda ang inyong buhay at aabutin mo ang inyong mga hagarin. Nakita natin kung anong nangyari sa isang tao na may Ningas Kugon sa kanyang isip. Masama ang kanyang buhay at hindi kasing ganda sa kanyang inaasahan. Mga kababayan at kaibigan, ang ating panghuling na bisita ay isang dakila, isang mahal na tao, lalo para sa kanyang ginagawa sa loob ng ring. Kahit na mataas ang kanyang hanggarin, mababa ang kanyang pananaw sa buhay. Mahal niyo siya, nakilala niyo siya. Ladies and gentlemen, Eric Valadares, aka Little Bro. Sobrang hirap maging unano wrestler.
araw-araw ang ensayo at laging pagod ang katawan. Kahit masakit na, kailangan mo pa ring lumaban. Maraming sakripisyo, madalas wala kang oras para sa pamilya at pahinga. Kailangan mong unahin ang training at mga laban. Pero, mahal ko ang ginagawa ko. Kapag naririnig ko ang sigawan ng mga tao, nawawala ang pagod ko. Kung gusto mo talaga ito, huwag kang susuko agad. Kailangan niyang tiyaga, disiplina, at lakas ng loob. Pasensya na po. Walang madaling tagumpay. Naku. Yon ang sasabihin ko sa inyo. Sa susunod na beses na sasabihin mo sa inyong sarili na mahirap ang buhay mo, alalahanin mo si Eric Valadares aka Little Bro. Mahirap ang kanyang buhay at wala niyang gawain tungkol dito dahil ano ang pwedeng gawin ng isa tungkol sa kanyang height. Mababa siya, pandak, sinasabi ng mga iba. Kahit na maganda ang kanyang kalooban, maganda ang kanyang ugali sa kanyang buhay, ginagawa niya ang lahat na maaari niyang gawin tungkol dito. Alalahanin mo nito kasi maganda ang buhay at yun ang mensahe ko na yung araw sa inyong lahat. Maganda ang buhay kahit ano ang mangyayari sa inyo. Sa inyo ang pasya kung kumusta ang inyong buhay. Mga kaibigan, magandang gabi. Ako si Rosauro De Niro.